kapuso, hindi pa 4 p.m. pero makiling na. Alam mo ba, Amira, mga kamay mo? Kamay ng manggagamot. Ang bida sa makiling na si El Villanueva, may kakayahan ding gawin espesyal ang kamay ng iba. Anong hiwaga kaya ang dala niya sa kanilang salon business? Itong curtain namin. Dito ba lalabas si Makiling? Ayan, try po natin kung lalabas si Makiling. Ang pagbigat. At kung saan sasalang ako bilang isang nail technician. Mahirap palang pagka ikaw ang nilalagyan. Wala para magkaka-stiff neck. Huwag ka magre-reklamo ha, pag hindi pantay-pantay yung... Customer ako, ma'am. Customer ka ba? Ma'am, okay lang po kayo? Miss Susan, ang pangit. Bakit lagpas? Parang nagdugo na yung kuko ni ma'am, oh. Ang hatid sa atin ni El ngayong umaga, negosyo tips and more. Miss Susan, ang trick kasi dyan, kapag nilalagay mo, nilalabas mo yung dila mo. Sa Tomas Morato, Quezon City, matatagpuan ang franchise ng nail salon na ito. Dito na ang may-ari nito. Yes, Miss Susan. Nang Makiling. O ha? Abangan yung Makiling. Ang ganda-ganda. Hi, El! Kumusta ka na? Miss Susan. Talagang mukhang Makiling siya, no? Ay, anyway, itong business mo ay gaano katagal na? Less than a year. Mga September 17 or 19 kami nag-grand opening. Wow! Yun. Curious lang ako, bakit ito ang napili mong business? Ang daming business, di ba? Food, ganyan. Pero iniisip ko tuloy, mahilig ka magpa-pedicure ng manicure. Oo, mahilig talaga. I see. Kasi, ang may business partner po ako dito, Okay. si Sofia Senyoron and Isabel Ortega. Tatlo kayo. So, nakasama ko po sila sa isang show, which is Voltes 5. Okay. Tapos, on our rest days, we would always go to Salon. Maylandia. Nagustuhan daw ng magkakaibigan ng services na inaalok ng salon na ito. Kaya naisipan nilang aralin kung paano ito i-franchise. Makalipas ang 1 taon, binuksan na nila sa publiko ang kanilang branch. So, kumusta ang business? How is it doing? Good. Good. Right now, syempre, we're not expecting na high agad. Ganun naman po talaga pag business, di ba? So, ngayon, break-even pa po. Pero pataas na pataas din po yung sales. Very good. Sinisiguro raw nila na hands-on sila sa negosyo. Actually, masaya siya i-manage. Although busy kaming tatlo, nagbabatuhan na lang kami ng mga trabaho. Kailangan ba pumupunta kayo everyday? Sana. Because? Nung unang part, halos everyday kami. Pero sana bantay na bantay talaga yung business. Ang chika ni El, maging siya ay loyal customer ng kanilang negosyo. Alam niyo po, every time na nag-visit ako dito, Miss Susan, ang dumi po ng kuko ko. Dahil? Kakatakbo po sa... Oo nga, kasi tumakbo siya ng tumakbo doon. Hinambol siya ng hinambol ng mga bad boy, yung crazy five, di ba? Kung mapapanood niyo po yung trailer po ng Makiling at yung first episode, tumatakbo po ako sa lupa noon. Ay, nakabandana ka? Oh, so uuwi ako, madaming Dumi. lupa sa kuko ko. So, diretso po ako sa Nilandia after. Okay, para Talagang tapos kinukutkot nila. pagkakailangan. Challenge time mga kapuso. Ngayong umaga, ang hamon sa akin, maging isang nail technician. Ito na ating customer. Nako, itong customer na to. Kasama ka ba sa shooting ng Maria Makiling? Ng Makiling? Kaya pala ang dumi ng kuko mo. Ito na, susubukan natin. Dapat yan, ang hagod mo ng nail polish, isang hagod lang. Hindi pa balik-balik. Wow! Alam mo, ang hirap pala pag ikaw naglalagay sa iba. Kailangan kasi hindi lalampas yan eh. Yung gilid, ma'am. Wala bang gilid? Ang hirap lagyan ng gilid eh. Teka lang. Ikaw naman, huwag ka na magreklamo. Ang hirap talaga eh. Teka na, balikan natin yung gilid. Teka lang. O ha, umaanggulo pa ang person. Yan, kailangan kasi ginaganon yan eh. Ayan. Okay ka na dyan. Huwag ka na magreklamo. O, anong sa inyo sa gawa ko, mga kapuso? Hindi ba pwede? Ganun mo, ganyan sa akin. Hindi halata. Huwag mo na lang patitigan. Okay, so ngayon po kasi naghahanap kami ng nail tech. Bilang nandito si Miss Susan, mag-a-apply na din siya. Check natin yung... Ganda, di ba? Ma'am, okay lang po kayo? Miss Susan, ang pangit. Bakit lagpas? Parang nagdugo na yung kuko ni ma'am, oh.
Bakit ang sungit na niya? Parang na siya naghihigante. Hindi naman ako crazy five. Susan, ang trick kasi dyan, kapag nilalagay mo, nilalabas mo yung dila mo. Hindi, joke lang. Paano naman? Pasado naman, no? Pasado. Okay naman. Kahit medyo may lagpas. Nakuha naman yung shape ng kuko. Bukod sa manicure at pedicure, may iba pa silang serbisyo rito. May massage room po kami dito. Body massage? Yes, madami pong may slimming massage pa. May Ay, Susan papaya kung tayo gusto niya. dito. Oo, Ano pa? may relaxing Swedish, Yatsu, yung mga basic ones. And then also, we offer acrylic yung kapag maiksi po yung kuko nyo. Hahaba siya. Hahaba siya. Pwede nating lagyan ng fake na kuko. Paraffin. Yes, meron Oy, din po. masarap yun. Pagkapagod na pagod yung paa mo, kamay mo, maganda yung paraffin. Wow. Mabilis ang tour with Elle tayo, mga kapuso. Wow! Yes. Eto na! Akala ko naman coffee shop to, kapag bread toaster. Akala ko bread toaster to. Hindi po. Ano ba yan? Sterilizer po yan. Kasi na mga oven. Kasi, microwave, di ba? Di ba po kapag Bread- nagpapalinis tayo ng kuko, kailangan malinis yung panglinis ng Oo, kuko. yung mga- Ito pong nagpapatay ng bakterya. Hindi po to oven, Miss Susan. So, Elle, ito Yes. naman yung manicure, pedicure, foot and hand massage area. Yes. Alam mo, pagka pumunta ka dito, nag-avail ka ng kanilang service, malamang makakatulog ka. Kasi, di ba? Oo, Miss relaxing. Susan. Tsaka we made sure yung pillows namin, parang Ay, ano siya? yan. Pasadya, So, no? pasadya siya. So, Saan parang to? pa-triangle. Paano parang- ba yan? Pwede mo siya ilagay dito. Tapos kapag dito din, ganyan. Kasi nagpo-phone ka, Oo, ganyan. pwede ganyan. Mula 100 pesos hanggang 1,500 pesos ang presyo ng services dito sa Nailandia. Ang marketing strategy namin now, we are inviting mga influencers and mga artists na to try on our services and give us honest reviews. Iniisip din kasi namin yung kung anong businesses ang meron dito sa area namin. And what do they do? Isipin mo talaga ano yung ginagawa ng mga tao at sino yung gusto mong hatakin. Para sa mga interesadong pasukan ng mundo ng franchising, may mga payo si Elle sa inyo. Una, kapag papasukin mo ang business, do not limit your capital. Dapat meron kang emergency fund din. Second, kung kukuha ka ng partners, dapat trusted mo sila and you can communicate well and very transparent to each other. Tapos you share also the same values. Third, dapat hands-on ka sa business mo. Importante siya kasi kahit yung maliliit na bagay, hindi mo alam minsan, pwede yun may makasira ng business mo. So, baby mo to baby mo yung business mo dapat aalagaan mo. I-grow mo siya ng maganda para, alam mo yun, tumagal siya. Kasi pag pinabayaan mo siya, sayang naman yung ininvest mong pera. From the very start, dapat alam mo kung paano to binil, dapat naranasan mo yung hirap kung paano siya gawin. Dahil kung di mo naranasan yung hirap, madali lang siya pakawalan. Madalas talaga na sa kamay natin ang ating mga kapalaran. Kaya ang pagiging hands-on sa negosyo katulad ni Elle ay talaga namang karapat dapat natularan.